Diwata, ano ngayong masasabi mo doon sa nagtitrending ngayon na isang member ng LGBT na pinatayo ng halos 2 oras yung server doon sa isang restaurant? Ay, yun nga, parang napanood ko nga yan, dumaan yan sa wall ko sa aking page. So, masasabi ko lang, di ba, nirespeto ko lahat ng samahan sa kapwa kong LGBT, no? Sa circle ng LGBT. Pero ang opinion ko lang doon sa nag-viral, parang hindi naman yata tama yung patayuin yung isang waiter dahil lang tinawag kang sir. Kasi, tanggapin na natin sa sarili natin talaga, kung hindi naman tayo talagang Diyos at hindi naman talaga tayo mukhang babae, mukhang manong naman tayo, tanggapin natin sa sarili natin na tawagin tayo ng sir. Kasi ako talaga sa sarili kong opinion lang to ha. May opinion lang to. Sa akin yan, dami mga tawag na hindi lang sir ang mga tawag, mas panglalait pa. So didma na lang. Kasi ilalagay naman natin sa lugar talaga na kung karapat dapat tayong irespeto para respetuhin din tayo, di ba? Kasi tawagin ka lang sir, alam mo yung salitang sir, paggalang na yon sa isang tao, sa isang lalaki. So, magalang na yung sir eh. Kung yun lang magiging dahilan mo para parusahan mo yung waiter na tumawag sa'yo. Kasi unang-una, hindi naman talaga tayong karapat-dapat siguro tawagin ng sir, no? Kasi opinion din ng tao yan, hindi natin masisisi kung ano yung opinion nila sa sarili nila. Kaya sana, tanggapin natin. Hindi yung tinawag kang sir tapos lalong-lalo na kung hindi ka naman mukhang babae, mukha ka namang manong, tapos magagalit ka tinawag ka ng sir. Hindi naman yata tama. So tanggapin na lang natin yan ha mga sisi kung ano maitawag na sa atin. Basta hindi lang talaga yung malalabag yung karapatan natin bilang isang tao, nalalaitin tayo, yung hindi ko matatanggap. Pero pag tinawag kang sir, respeto na yan sa isang tao, yung paggalang na yan sa isang tao na sir. Kaya para sa akin, hindi ako agree, hindi ako pabor doon sa pinatayo niya ng 2 hours para parusahan dahil sa pagtawag lang ng sir. Hindi ko kinakampihan yung kapwa ko sa LGBT, no? Mas pumabor ako doon sa tao, naawa din kasi ako doon sa parusang 2 hours na nakatayo at nakaharap lang sa'yo na hindi naman yata tama. Kasi wala naman siyang ginawa kundi tinawag ka lang ng sir. Nga lang kasi nagalit ka kasi ang gusto mo siguro itawag sa'yo ma'am. Na hindi natin sila pwedeng diktahan kung yun ang gusto nilang tawag sa'yo. Pero nang una, nakita naman siguro nila talaga na mukha kang lalaki kaya tinawag kang sir. So hindi ka naman mukhang babae talaga na pag-akala ng tao na babae ka kaya tawagin kang ma'am. So, wala tayong magagawa doon sa opinion nila. So, irespeto na lang natin kung ano ang opinion ng tao sa atin, which is hindi naman tayo binastos. Di ba yung paggalang ng sir, siguro sa tingin niya, sir ang itatawag sa'yo kasi mukha kang ang lalaki, hindi ka naman mukhang babae para tawagin niya ng ma'am. Siguro yun ang nakita kong rason. So, yun lang naman, ito guys, sa opinion ko lang to. So, yun, maraming salamat. So, anong payo natin doon sa mga kapwa natin LGBT na... Ayan, sa mga kapwa natin LGBT dyan, kaya nga dapat sa atin muna talaga manggaling yung salitang respeto bago tayo respeto ng ibang tao. So yun lang. So wag tayo magpaka-ipokrita sa sarili natin. Tanggapin natin kung ano tayo. Kasi napapansin ko ngayon talaga, dito pa lang sa loob ng LGBT, lalo na ako, ang dami kong basher. Tapos napapansin ko, ang daming LGBT din na nagbabash. So yun nga, which is wala naman akong pakialam kasi opinion nyo yan eh. Kasi nagbabase lang naman din tayo sa nakikita natin sa social media. Pero dapat, bago natin hingin yung salitang respeto, dapat mayroon din tayo respeto sa kapwa natin. So, yun lang. So, maraming salamat, Diwata, sa iyong opinion. Salamat. Guys, ngayon, dahil maulan, re-repack si Diwata ng bigas para ipamigay for ayuda uli, no? So, alam niyo naman si Diwata guys, napakaraming full of surprise talaga yan si Diwata dahil ayun no, uli kami. Magre-repack uli kami ng pang ayuda sa mga taong siyempre ngayon alam natin na maulan at kakailanganin talaga lalong-lalo na yung mga walang pinagkakakitaan sa araw-araw guys. So, yun. Ito, uy, ayos to pang repack. Ito may ano na kami dito, yung plastic labo, siyempre yung ni Diwata. Ayan, mga ilang kilo ba itong natin i-repack?
Bawat Well, isa. actually, 2 sako. Pero mayroon pa naman tayo doon. So marami-rami ito. Marami din to Na, guys. dito na yan. Ano yung title natin dito? Ayun, diwata sa isang... Ayan. Saan? Saan yung cellphone mo? Ang video. Okay, guys. Ay, ito na lang. Yan. So, yan. Ang gagawin natin. Gagawin ni Diwata ay siya ang magre-repack mismo guys. Kaya napakaswerte nyo. Pagka kayo ay nakatanggap, imagine mo, nagmula pa talaga sa kamay ni Diwata ang pagre-repack guys. Ayan na. Hayaan na lang natin siya mag-isang mag-repack dyan. Sanay naman niya sa hirap. So, ayan guys. Meron pa ako ditong stock. Yung tira ng ano. Diba, naalala nyo na may ako dati. So, meron dito mga sardinas. May noodles. Saka siyempre may bigas pa ako ito. May bigas pa doon. So, naalala ko kasi bagyo ngayon. Maraming nangangailangan ng bigas na hindi makapasok. Lalong-lalo na yung mga nasa labas. Nasa kalsada lang ang hanap buhay. Yung mga homeless. So naisip ko na itong nandito naka-stock ay ipamigay ko sa kanila ngayon para at least makatulong to. Kahit kaunting bagay lang to, pero alam ko naman na makakatulong to sa kanila. So, hati-hatiin na lang natin. Lakas ng bagyo. Yung Habang mga kape pa to, asan yung kape? Hindi dito, mayroon to eh. Wala na ba doon? andun siguro sa ano na yun. Wala Sa isang... na, nilagay ko na dito. Ayong mga kape. Yan. Siyempre, tansyahan lang tayo kung... Wala pa kasi pang kilo. Siguro nasa 2 kilo mahigit. Ay, kabayo ka! Ay, kabayo! Naku, butas pa Ay, na to, butas. nabutas Nako, pa. sayang. Pero hindi, mapupulot naman yan. Oo, nabutas yung plastic natin or butas talaga siya, Butas guys. talaga. Kaya naman, Dapat i-check pala muna. i-check natin butas ang plastic. Sayang. Pero hindi, napupulot naman po yung bigas guys. So, ibibigay natin to mamaya, i-repack muna natin para butas talaga yung plastic. Ay, yung mga plastic butas, bakit Oo, po? butas yung plastic na tapon. Yung picture nagbibigay tayo, may sound sa ata, pre. Yun o. Pabulungan mo sila. Butas ang plastic. So, ulit. Sombrero ka, oh. Oh. Sa ano na, hindi, ano na lang yun. Kunin na lang. Ang lakas ng ulan guys oh. Ang ganun sombrero ko, baka mabasa ako. Ang lakas ng ulan sa ano. Siyempre, labas. lalagyan natin siya ng noodles, saka sardinas. Yun. Bago natin siya ibigay. So, yan oh. Imagine mo, naisip agad ni Diwata yan guys na dahil maraming pa nga siyang bigas dito tsaka grocery at dahil nga maulan, siyempre at tamang-tama ito sa paayuda. So, ipamimigay niya ulit sa mga taong siyempre deserve na kailangan. Ayaw magbukas ng plastic. Makakatulong to pang saing nila pang isang araw lang survive. Okay Ay, na to. oo. Lalong-lalo na yung mga hindi makapaghanap buhay ngayong tag-ulan. Oo, mas priority natin yung mga homeless na hindi sila maka-discard sa mga discard nila sa buhay. So, siguro dalawang noodles, no? O isa-isa lang. Dalawa na siguro para pang almus, tanghalian at hapunan. At may sardinas pa sila. Yes. Kasi tamang-tama to yung noodles para sa lamig ngayon, di ba? Lamig. So, Sarap nang may sabaw. Tapos kahit na lagyan lang ng asin yung sardinas, ay pwede na. ay ako hindi ko na niluto sardinas, pagkabukas din sukain na yan. Oo, kahit ako din, mas masarap pa siya. Saka mainit na kanin, no? Dahil napakaganda tong bigas na to. Oh. Maganda tong klase ng bigas. Oh. So, tinulungan na ni Robert si Diwata. Siyempre yung aabutin lang din naman ito kasi di ba sabi ko nga